Flashback. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Catherine nang makitang naubos na ng kaibigan ang cookies na binigay niya. At kasalukuyang nasa sala lang naman sila. Sa kadahilan ng malakas ang ulan sa labas at hindi sila makapaglaro doon talaga. Bakit? Ikukuha mo ba ako, Kat? Nagpapakit na tugon ni Sam sabay kindat pa. Kaya ang napangiti ng si Kat tumayo na lamang para pumunta ng kusina. Ikuha ng tubig ang kaibigan niya. Kahit kailan talaga tong si Sam o walang araw na di pinapapula ang pisngi niya. Lalagyan niya na sana ng tubig galing sa pitsel ang baso na kinuha niya. Nang bigla na lang kumulog ng malakas dahilan upang mapasigaw siya. Napaupo sa sahig sa di maiwasang takot niya. Si Sam na narinig ang sigaw ni Catherine ay agad na napatayo at tumakbo papunta sa kaibigan niya. Kath, nasaan ka? Cather. Di na natapos pa ang tawag pa sana nang makita niya itong humihikbi at takot na. Nakaupo at nakatakit sa dalawang tainga. Sa walang pagdadalawang isip ay nilapitan niya si Kath. Niyakap ng mahigpit at pinakalma. Huwag ka nang matakot, my Kath. Nandito na ako at proprotektahan kita. Tahan na. End of flashback. Dada, wala ka na bang balak na bitawan siya? Mukhang ginanahan ka na dyan eh. 10 minuto mo na kayang yakap-yakap si Miss Maganda. Sabay na napabitaw ang dalawa nang marinig ang bata. Paglingon kay Aya ay nakangising mukha lang naman ito ang nasulyapan. Kinalimutan niyo na nandito ako eh. Magaling bang yumakap dada ko, Miss Maganda ha? Tanong kay Kath. Imbes na sumagot ay napaiwas tingin na lamang ang boss niya sa hiya. Isama na natin ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Naikinangisi lalo ng mapanuksong bata. Miss, nilalagnat ka. Para kasing namumula yung... Di na natapos pa ni Aya ang itatanong pa sana nang sumabat ang overacting na dada niya. Ma'am Kath, may lagnat po kayo. Hinawakan ng ang liig at noo ni Rebecca. Sinuri kung may lagnat nga ba siya. Halata sa mukha ang di maiwasang pag-aalala. Nang biglang, ang OA mo, dada. Halata ka na. Magsasalita pa sana uli ang bata nang habulin niya na. Ayon, tumakbo palayo habang tawang-tawa. Ah! Si Kath na nanonood sa mag-ama ay napangiti na lang sa eksena. Kahit dalawa lang kasi sila ay ang saya pa din nila. 7:00 na ng gabi. Gumabi na nga pero napakalakas pa din ng ulan talaga. Kaya si Catherine ay nanatili pa din sa bahay ng assistant niya. Di na pinayagan ni Carlos at Aya na umuwi dahil daw delikado na. Unti-unti na kasing bumaha ang kalsada sa lakas ba naman ng ulan kanina pa. At ngayon ay kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa. Katabi ang batang kanina pa nakatingin sa kanya. Yun ay dahil kanina pa niya pinapanood si Carlos na nagluluto sa kusina. Gusto man niya ang tulungan ito sana pero tinanggihan lang siya. Ayaw ng assistant na mag-abala pa siya. Ganun na ba kapugi dada ko, Miss Maganda? Tanong ni Aya. Kanina ka pa kasi titig na titig kay dada. Bago magsalita ay inayos muna ni Catherine ang upo niya. At sa halip na tugunan yung tanong ng bata ay nagtanong siya bigla. Kayo lang ba talaga ang nakatira dito dalawa? Nagtaka lang kasi siya. Wala bang mga magulang si Carlos kung bakit sila lang dalawa ng anak niya? O asawa? Malay mo diba? Bakit, Miss Maganda? Gusto mong samahan kami ni Dada? Joke lang, ahahaha. Pagbawi ni Aya nang mapansing nahihiya na naman siya. Yun ay dahil unti-unting nagkulay pula na naman ang pisngi niya. Itong batang to talaga. May pinagmanahan yata at lagi na lang pinapapula pisngi ni Catherine. Oo, kami na lang dalawa. Simula ni Aya. Sa pagkakataong to ay seryoso na siya. Matagal na kasing wala yung lolo at lola ko, Miss Maganda. Saka 1 taon pa lang ako nung iwan kami ni Mama. Sorry kung natanong. It's okay, ahaha. Pagputol ng bata. Buhay pa naman siya. Iniwan niya lang talaga kami at sumama sa iba. Di ba ang bait niya? Mapait na tanong kasabay ang maluluha ng mga mata.
Imbes na sumagot ay niyakap na lang ni Catherine si Aya. Tila ramdam niya kasi ang sakit na nararamdaman nito sa bawat salita. Gusto kong magkaroon ng mama. Pero sana yung mamahalin ako gaya ng pagmamahal sa akin ni Dada. Di alam ng bata pero napatanong na lang siya ng, "Pwede ikaw na lang yun, Miss Maganda?" Di pa man nakaimik si Catherine nang lumapit si Carlos sa kanila. "Kain na tayo, Ma'am Kath. Baby Aya, tara na." At kinarga ang anak upang dalhin sa hapagkainan nila. Nang makaupo na sila ay agad na nilagyan ni Catherine ng pagkain ang plato ng bata. Na ikinabigla ni Carlos sa eksena. Habang ang anak ay abot tengang nakangiti na. "Pumapayag ka na ba, Miss Maganda?" Doon sa tanong ko kanina. Ang kawawang assistant ay di mapigilang magtaka sa narinig niya. Pabaling-baling ang tingin sa dalawa. "Teka nga, may hindi ba siya alam?" "Anong pumapayag? Ano ibig mong sabihin, Baby Aya?" Sumubo ng pagkain dahil gutom na talaga siya. "Ano kasi, Dada? Tinanong ko si Miss Maganda kung pwede ko ba siyang maging mama." "So, ayun na nga." Naibuga ni Carlos ang pagkain sa bibig niya. "Napaubo na akala mo na bulunan ba? Pangalawang beses na to." Dahilan upang matawa nang wala sa oras si Aya. Ang boss naman niya ay inabot ang isang baso ng tubig sa kanya. "Uminom ka muna. 9:30 na ng gabi nang makatulog na ang makulit na bata." At paglabas ni Carlos ng kwarto para sana check ang boss niya, ay napahinto na lamang siya nang makita itong nasa sala pa pala. Akala niya pumasok na sa kwarto ni Aya. Sa kwarto kasi ni Aya matutulog si Rebecca. Sa living room. "Hindi ka ba makatulog, Ma'am Kath?" At umupo sa sofa. "Hindi ka layuan sa boss niya. Gusto mo pagtimpla kita ng gatas nang sa gayon ay makatulog ka?" "Wag na." Pagputol ni Catherine. "Matagal lang talaga ako matulog kaya gising na gising pa din ako, Carlos." "Ah, ganun ba?" Nang mapansin ni Catherine ang puwang sa pagitan nila. "Hindi ako nangangagat." Agad na napalingon si Carlos nang may pagtataka. "Ha?" Tanong pa. Di na umimik pa si Catherine at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Hanggang sa magkadikit na ang katawan nila. "Ma'am Kath. Oh, ba't parang kinakabahan ka?" "Hindi ah." Saglit ay natawa ang boss niya nang may maalala. "Ang layo ng ugali mo sa ugali ni Aya. Napakabibo niya. Pasensya ka na pala sa anak ko, ma'am ha. Medyo makulit lang kasi talaga." "No, nakakatuwa nga siya. I like her, Carlos. Ang cute niya." Kinabukasan. Umagang-umaga pero kitang-kita na ni Catherine ang malaking ngisi ng kanyang kaibigan niya. Napansin niyang sa anumang segundo ay nanunukso na. Kumuha pa talaga ng upuan para tumabi sa kanya. Nasa office kasi sila. "Mag-share ka naman, Ma'am Kath. How does it feel? Masarap ba?" Dahil medyo naguguluhan si Catherine sa mga lumalabas sa bibig ng kaibigan niya ay napatanong siya. "Ano ibig mong sabihin ha? Saka anong masarap ang pinagsasabi mong bakla ka?" Bago sumagot muli ay ngumisisihing sa kanya. Na ikinakunot noon niya na. "Huwag kang ang feeling walang alam, Ma'am Kath. Dinig na dinig ng dalawa kong tenga. May nangyari sa inyo ng assistant na yun, di ba?" Agad ay nanlaki ang mga mata ni Catherine. "Ano malaki ba? Base sa impormasyong nasagap ko ay intersex siya. Kaya aminin mo, may nangyari na." Di na natapos pa ng sekretary ang sasabihin pa sana. Nang malakas na binatukan siya. "Ang dumi talaga ng utak mong bakita." Sigaw ng CEO kasabay ang di maiwasang pamumula. Biglang nahiya sa pinagsasabi ng kaibigan niya. Habang si Heng ay napadaing na. Himas-himas ang batok niya. "Narinig ko kasing umungol ka. Sinabi mo pa ngang saglit ay lumunok siya." Nagdadalawang isip kung ipagpapatuloy ba. Pero pinagpatuloy pa din niya. "Carlos, ang sakit nga." Ginaya ang tono ng pagkakasabi ni Caterina. Na ikinatakip ng mukha nito sa eksena. "Ano besh, sobrang laki ba?" "Heng." Sabay sa bunot nito. "Ma'am Kath, tama na." Pilit na pinipigilan ang mga kamay ng kaibigan na hilahin ang buhok niya.
Ang sakit kaya. Angal na ikinahinto nito sa ginawa. Tinitigan siya ng masama. Kung wala ngang nangyari sa inyong dalawa ano yung mga narinig ko, Ma'am Kathy? Ba't umungol ka? Bago magsalita ay nag-cross arm muna si Rebecca. Itinaas ang isang kilay niya. May nakapasok lang sa mata ko kaya napadaing ako bigla. Hindi ibig sabihin nun na may nangyari na sa aming dalawa. Kahit kailan napakadumi talaga ng utak mong bakla ka. Pasensya na. Kala ko lang naman. Paghingi ng pasensya ni Hing sa maling akala. Sabay kamot sa hindi naman makatinglig niya. Ibig sabihin nandyan pa din yung iniingatan mong V-card ha? Of course, ano bang akala mo sa akin ha? Upo na sana uli ng mapahinto. Sa narinig niya. May binitawang tanong kasi ang sekretary na ikinapintig ng tenga niya. Mukhang sinadya ni Hing para makita kung ano ba ang magiging reaksyon niya. Kung ang V-card ko na lang kaya ang ibigay ko sa kanya. Okay lang ba sa'yo yun, Ma'am Kath? Babatukan na sana ulit ni Catherine ang nagpipigil tawang kaibigan niya. Nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Bumuwad si Carlos na may dalang 2 kape. Base sa lalagyan nito ay masasabi mong kape nga. Oh, hi Carlos. Bati ni Hing at nilapitan ang assistant na ngumiti lang bilang tugon sa kanya. Naikinakunot noon na naman ang boss nila. Para sa akin ba to how? Sasagot na sana si Carlos nang kunin ng sekretary ang isang kape na hawak niya. Heng! Sigaw ni Kath. Sabay na napalingon tuloy ang dalawa. Bago pa mapagalitan ng boss niya ay tumakbo na palabas si Hing upang takasan siya. What the hell? Hindi na malaya na nasa harap na pala ang assistant niya. Para sa iyo, Ma'am Kath. Abot ni Carlos ng natirang kape sa kanya. Ninakaw ba naman ng makulit na sekretary yung isa? Masarap yan at sana magustuhan mo talaga. Ngumiti pa. Aw, may biglang namula. Agad na tinanggap yung kapeng. Inabot sa kanya. Ikaw. Kinuha ni Hing yung sayo, di ba? Naku ma'am, hayaan mo na. Buti na nga lang hindi yung para sa iyo ang nakuha niya. May nakasulat dyan, Ma'am Kath. Nang tiningnan ito ni Catherine. Huwag kalimutan mumiti, Miss Maganda. Kapag ininom mo to mas lalo kang gaganda. From Carlos. Mas lalong namula ang boss niya nang mabasa at tumalikod na siya. Yun ay upang itago ang alam naman nating namumulang pisngi. Bumalik sa upuan at naupo na. Salamat, Carlos. Maya-maya. Si Aya. Ma'am, okay lang po ba siya? Nag-aalala na tanong ni Carlos sa nasa kabilang linya. Tumawag kasi ang teacher ni Aya at pinaalam na napaaway na naman ang bata. Umiiyak pa din siya. Kahit anong gawin namin ay ayaw tumahan talaga. Kailangan mong pumunta dito dahil gusto kanyang makita. Sige, papunta na. Saglit lang at magpapaalam muna ako sa boss ko ho. Huling sinabi ni Carlos at pinatay ang tawag nila. Nilapitan ng abalang amo niya upang magpaalam sa kanya. Ma'am Kath. Napalingon si Catherine. Hininto ang ginagawa sa laptop at hinarap siya. May kailangan ka? Tanong pa. Pwedeng magpaalam po, Ma'am Kath. Kailangan kasi po ako ni Aya. Nang marinig ang pangalan ng bata ay muling napatanong si Kath. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May problema ba? Halata sa boses ni Catherine ang di maiwasang pag-aalala. Tumayo at nilapitan ang assistant niya. Sumagot ka, Carlos. Okay lang ba siya? Parang nanay ah. Ang OA lang, Miss Maganda. Tumawag yung teacher niya at sinabing napaaway siya. Kaya kailangan kong puntahan ang anak ko, Ma'am Kath. Bago tumugon ay napabuo kamao si Catherine. Tila galit base sa naging reaksyon niya. Anong klaseng mga guro ba meron ang school ni Aya? Bakit di nila mabantayan ng maayos ang mga estudyante ha? Pinabayaan lang nila na mag-away yung mga bata. Sasama ako, Carlos. Pero ma'am, tayo na. At hinila palabas ng opisina. Sa school ni Aya. Nang makarating sila ay agad na pinuntahan ni Carlos ang room ng anak niya. Habang si Catherine ay nakasunod lang sa kanya. Di pa man nakapasok sa loob ng classroom ang dalawa nang salubungin sila ng umiiyak na bata.
Dada. Yakap ni Aya sa dada niya. Kasabay ang patuloy na pagtulo ng luha sa mga mata. Pulang-pula ito at namamagana. Halatang kanina pa umiiyak ang kawawang bata. Kaya ang CEO na nakatingin sa eksena ay nakaramdam ng awa. At ngayon ay masamang tinitigan ang gurong papalapit na. Papalapit sa kinaroroonan ng mag-ama. Nakausap na namin yung magulang ng batang umaway kay Aya. Humingi na sila ng paumanhin kanina. Tumango lang si Carlos sa kanya. Nang biglang, ikaw, hindi ka ba hihingi ng paumanhin kay Aya? Teacher ka niya tapos wala ka man lang nagawa para bantayan siya. Ano? Hinayaan niyo lang na. Hindi na natapos pa ni Catherine ang sasabihin pa sana nang maramdaman ang maliliit na mga braso sa baywang niya. Miss Maganda. Walang iba kundi ang naluluha pa ding bata. Tama na. Pigil sa kanya. Dahan-dahan na lumuhod si Catherine upang pantayan si Aya. Baby, sinaktan ka ba? May sugat ba ang katawan mo ha? Chinek ang katawan nito kung may sugat o pasa ba. Naikinangiti ni Carlos habang pinapanood ang eksena. Alalang-alala sa anak niya. Magtatanong pa sana uli si Catherine nang maramdaman niya na naman ang mga yakap ng bata. Okay lang ako, Miss Maganda. Huwag kang mag-alala. Sure ka? Tingin ko kasi hindi ka okay, baby Aya. Bumitaw si Aya at nakangusong hinarap siya. Pumayag ka na kasi na maging mama ko, Miss Maganda. Para hindi na nila ako tuksuhin na walang mama. Kung yun lang ang tanging paraan para hindi ka natuksuhin nila. Sige na nga, payag na ako, baby Aya. Nakangiting bitaw ng salita ni Catherine. Halata sa mukha ang pagiging totoo sa sinabi niya. Ma'am. Di na natapos pa ni Carlos ang sasabihin sana ng mahigpit na niyakap ng anak ang boss niya. Salamat, Miss Maganda. Naluluhang pasalamat ni Aya. Yun ay dahil sa sobrang saya na ngayon nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin may mama na siya. Pumayag na ang Miss Maganda niya, di ba? Totoo ba to, Miss Maganda? Di ka naman nagpa-prank, hindi ba? Dahan-dahan ay bumitaw si Catherine. Hinarap ang batang naluluha pa din talaga. Gamit ang mga kamay ay pinunasan niya ang luha sa mga mata ni Ala. Hindi ako vlogger para mag-prank, baby Aya. Natatawang sabi pa. Saka wag mo na nga akong tawaging Miss Maganda. Akala ko ba gusto mo ako maging mama? Pumapayag na ako pero bakit di mo pa din ako tinatawag na ganun ha? Kasabay ng pagnguso niya ay siya ding pagyakap uli ng bata sa kanya. At sa pagkakataong to ay humikbi na si Aya. Aya? Mas lalong humigpit ang akayakap sa liig niya. Mama! Biglang tawag sa kanya. Ayon na nga. Di niya namalaya na tumulo na din pala ang luha sa maganda niyang mga mata. Ganun pala ang feeling kapag may tumatawag sa iyo na mama. Ang sarap sa tenga. Kahit na naluluha ka ay nagawa mo pa din ang ngumiti sa tuwa. Wala nang bawian ha? Mama na kita. Tumango-tango lang si Catherine. Habang hindi pa din nawawala ang mga ngiti sa labi niya. Saya natin ah. Si Carlos naman ay naestatwa lang sa eksena. Di alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nabigla ba naman sa mga pangyayari, di ba? Ni hindi niya alam kung nagbibiro ba o hindi ang boss niya. Paanong pumayag ng ganun-ganun lang ang CEO ha? Pati nga yung teacher ni Aya ay napanganga. Alam niyo na, kilalang tao si Catherine. Malamang kilala din ng guro kung sino ang babaeng pumayag na maging ina-inahan ng estudyante niya. CEO talaga. Narinig niyo yun, di ba? Lingon ng bata sa ma'am at dada niya. Proud na ngumiti sabay sabing, meron na akong mama. Tumili pa na mahinang ikinatawa ni Catherine. Nagtinginan tuloy ang dalawa. Si Carlos na parang nahihiya at yung shock na teacher ni baby Aya. Sa loob ng kotse. Gutom ka na ba, baby Aya? Tanong ni Catherine. Habang nagmamaneho at nakatingin lang sa kalsada. Medyo, mama. Tugon ng bata. Na ngayon ay nasa likuran nila. Muli ay di maiwasang mapangiti ni Catherine sa bagong tawag sa kanya. At saglit ay lumingon sa katabi niya. Pero ang kanina pa tahimik na assistant ay nakatingin lang sa may bintana.
Halatang nakatulala. Okay ka lang, Carlos? Sa pagkakataong to ay ibinalin na uli ni Catherine sa daan ang mga tingin niya. Nagmamaneho nga, di ba? Si Carlos ay dahan-dahan na lumingon sa kanya. Okay lang, Ma'am Kath. Tugon pa. Bago magsalita uli ay bumuntong hininga si Catherine. Di ba sinabi ko na sa iyo na wag mo kong tawaging ma'am pag wala tayo sa kumpanya? Pwede ba yon, Carlos? Kath na lang. Nang may biglang pumasok sa isipan ng boss niya na ikinangisi bigla. Mukhang may binabalak ah. Ang pangit naman kung tawagin mo kong ma'am, di ba? Remember, may anak tayong dalawa. Panunukso na ikinalaki ng mga mata ng assistant niya. Napaubo kasabay ang pamumula. Di alam ni Carlos ang itutugon niya. Kaya muli niyang ibinalik ang mga tingin sa bintana. Para siyang atakihin sa eksena sa lakas ba naman ng kaba niya. At nagmumukha na din kamati sa sobrang pula. Kaya di tuloy maiwasan ni Kath ang magpigil tawa. Ang cute ng assistant niya. Habang si Aya ay napatakip bibig na lang talaga. Hindi naman siya ganun kamanhid para di maintindihan ang mga nangyayari, di ba? Siyempre alam niyang tinutukso ng bagong mama niya ang Dada Carlos niya. Nang biglang, Dada, sagutin mo na kasi si Mama. Sa salitang yun ay muntik pa silang mabangga. Wag mo naman kasing binibigla, baby Aya. Sa loob ng restaurant. Ang dami nito, Ma. Maubos ba natin to ha? Di mapigilang tanong ni Aya nang makita kung gaano kadami ang inorder ni Catherine. Napuno ng mesa at iba't ibang putahe pa. Halatang masasarap base sa itsura at bango talaga. Maubos natin to, baby Aya. Kapag natikman mo ang mga yan sigurado akong gaganahan ka. Masarap yan kaya kain na. At sinimulan na nga ng bata ang kumain na. Mas lalo kasi siyang nagutom sa mga sinabi ng mamakat niya. Habang si Carlos ay tahimik pa din ata. Nakatitig sa plato niyang wala pang laman na ikinangisi na naman ng boss niya sa eksena. May naisip na naman. Kumain ka na din, Carlos. Ba't wala pang laman yung plato mo? O baka gusto mong subuan na lang kita? Ayon, nagmadali ang assistant na lagyan ng pagkain ang plato niya. Bago pa subuan ng boss talaga. Di alam ni Carlos kung nasapian ba ang amo niya. Bakit parang ibang Catherine ang kasama nila ngayon? Mga ilang minuto, napansin ni Carlos na hindi man lang ginagalaw ni Kath ang pagkain niya. Agad ay napatanong tuloy siya. Hindi ka kakain, Ma'am Kath? Kumunot noo si Catherine. Kath pala. Pagtama niya. Imbes na sumagot ay ngumuso lang ito sa kanya. Naikinataka niya. Dada, subuan mo kasi si Mama. Bulalas ni Aya. Naikinalingwan ni Carlos sa kinaupuan ng bata. Pero ngumunguya na ito nang tiningnan niya. Muli ay lumingon siya kay Catherine na sabihin na lang nating nakanganga na. Ano pa bang magagawa niya? Kundi ang subuan na lang ang boss niya. Thanks, Carlos. Kumindat pa. Dahilan upang mapaiwas tingin siya. Namumula na naman ang magkabilang pisngi niya ikinatawa ni Aya. Haha! Stop it, Ma. Baka sumabog sa kilig si Dada.